Yan mga paps, inaasinta natin itong cylinder head ng CBR 250cc. Ang mga parts niya na ito nakalagay sa plastic. Bakit ko nilalagyan plastic yan mga paps? Ito, inaasinta ko na ang isa. Yan, naasinta na yung valve. Kasi gagamitin pa rin natin yung lumang valve, no? Yan, wala po itong rocker arm mga paps, overhead cam, parang Raider, ganun lang po, no? I-share ko sa inyo, ibablog natin piston number 8, number 4 ang ating binabalb, ginagrinding compound para mailapat maigi. Tulad nito, tinan nyo mga paps, kailangan hasang-hasayan mailapat yung maigi ang valve exhaust number 8. Ayun, may valve exhaust number 8 dyan. Diyan natin yan in-indicate. Unahin muna natin ang diskarte dito sa mga big bike, lalo na ang big bike, mga motorcycle mga paps. Step by step ang gagawin ninyo. Tulad nyan na grinding compound, lalagyan yung marking yan para hindi po magulo-gulo, hindi barbaliktad, at nilalagay sa plastic. Yan, nilalagay ko sa plastic para hindi magulo at nasa tama ang pagiging lapat. Kasi yan, bawat grinding compound ginagrinding compound lapping ang tawag yan, lapping. Kailangan ito lang po yan, ganun lang po yan, kaya ko ito sinishare sa mga nagaganito sa mga big bike. Itago mo ito na. Ayan, yan sa mga big bike, motorcycle, yan. Diba? Pag big bike, motorcycle, ganyan po ang ginagawa. Kasi nga po, ito ay 16 valve. Pag sinabing 16 valve, bawat isang piston mga pap ay 4 na valve agad. Tulad nito, piston number 4, 3, 2, 1. Itong piston number 1, 4 na valve na yan. Dalawa exhaust, dalawa intake. Kailangan yan nasa tamang paglagay lang. Itinan nyo. Na grinding compound ko na po yan. Teknik ko po dyan. Kasi mahirap po yan asintahin. Kasi nga po maliit, masyadong maliit. Mga paps, no? Ang ginagamit ko po dyan pag ako nag-aasinta yung mga paps, itong tawag nito, yung natutunaw, ito yung dikit yan, tinutusok ko yan dyan, ibinabaong ko yan tulad yan para kumapit yung dulo ng valve, no? Ayan, kaya pag kumapit yan mga paps, ayan, dumidikit na yan, pwede mo na asintahin yan na para mahasa, tulad yan, nahasa na, diba? Nahasa na. Exhaust number 4, exhaust number 8 valve po, no? Ganyan po ang ginagawa natin, no? Okay na yan. Yan, hindi po tayo bara-bara, step by step tayo. Exhaust number 8 na itong ating na compound, na grinding compound or na asinta. Ilagay natin to dito. Ayan mga papa. Ayan, grinding ko pa na yan. Ayan, malinis na At ito, ayan, dyan yan. Ngayon nilagyan kong marking valve 8, number 8, no? Kasi yung 1, mag-umpisa yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa exhaust. Basta pag exhaust mga paps, maliit ang valve. Pag intake, malaki, no? Tatanda, valve number 8. Sulatan natin exhaust. Lagyan natin exhaust, no? Yan, valve number 8, exhaust. Yan, ganyan ang diskarte, no? Lalagay muna natin dyan. Diba? Next, ang susunod natin yung valve exhaust number 7. Diyan naman natin grinding compound yan para sabi mga paps, no? Hindi tayo magkaroon ng problema. Yan po ang diskarte. Yan lang pag ganito mga big bike, para hindi magkamali at hindi malito at hindi pwedeng pag ganon yung 8 lalagay sa hindi pwedeng ang ganon mga paps. Kailangan
nasa maayos, nasa proper ang pag lapping o pag valve lapping tawag niyan, ano, para nasa lapat, ano, tulad niyan. Ito, di ba? Number 8 yan. Diyan yan sa number 8, no. Para lalagyan marking para hindi magkamali, ano. Ganyan po sa mga big bike. Lalo na sa mga auto. Mahirap po magyabang, mas maganda po talaga yung nasa tama, nasa proper ang paggawa. Hindi pwede ang bara-bara. Ano po? Ano? Yan mga papa. Yan. Isang kamay lang ginagamit ko muna kasi binibidyo natin. Nilalapat na natin, ginagrinding. May grinding compound yan mga paps. Ayan o. 'Di ba? Meron yan grinding compound para mahasa, matulad yan ng nito, no? Kailangan po nasa maayos at pulidong gawa para hindi tayo pumalpak, no? Kasi hindi po tayo magpapalit ng valve. Okay naman kasi ang valve, no? Ang motor po kasing ito mga pap, na stock lang naman ito. Ayan, kailangan natin, sabi nga na top overhaul replace, dapat na i-valve lapping na para maayos mga paps, no? Okay. Ayan na po. Valve number 7 na ang ating nalinis na natin. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Diba? Paps, okay na yan. Valve number 7. Ano? Ayan. Bilang natin 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Ano po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, andito tayo sa 7, no? Ayan. Lalagyan na natin marking yan. Tingnan nyo. Makinis na yung di ba? Lapat na yan mga paps. Ganyan lang diskarte mga pap, babla lapping or pag grinding ng valve. Pag ganitong mga luma, kailangan natin i-grinding compound para mas lumapat, yun. Valve number 7 po yan mga paps, no? Lalagyan natin ng marking para itago na natin, no? Tulad nito. Di ba? Yan, diskarte diyan. Kahit mabagal, paunti-unti lang, paisa-isa lang, importante, maayos at proper. Ganyan lang din dapat sa mga 4 valve, pag para hindi magkabaliktaran, para mas lapat at mas accurate yung paglalapping or lapat ng valve sa valve guide, valve upper, Ayan tingnan na natin, lalagyan natin marking niya mga paps. Isinisir ko lang sa inyo para matutunan nyo ang ganitong mga diskarte kapag tayo o kayo gumagawa ng ganitong mga 16 valve or 4 piston sa mga automotive, big bike motorcycle. Halos lahat po kasi ng big bike motorcycle ay ganito mga paps, kailangan hindi magkakamali sa pag gagrinding o paglalaping lapping ng valve para maayos at lapat na lapat mga paps. Lalagyan natin marking yan at ipapakita natin. Ayan, valve number 7 exhaust, ayan, valve number 7 exhaust po yan. Ayan mga paps. Ganyan ang diskarte mga pap, kapag na valve lapping kayo ng mga 16 valve, lalagyan nyo marking para hindi tayo or kayo magkamali at hindi yung palipat-lipat at hindi baliktad. Kailangan nasa maayos at nasa proper. Pasensya nyo na po kung marami ang kamay natin. Sinisir ko lang sa inyo para matutunan nyo at para malaman din ninyo kung paano ako gumagawa, lalo na sa mga auto. Kapag naggawa-gawa po sa auto, talagang kailangan proper. Hindi ko po binabalabaliktad dyan, para mas lapat at maayos. Yan mga paps,
Isinisir ko lang naman sa inyo para matutunan nyo ang ganitong pagbabalb, paglalapat ng bulb na luma o nagamit ng bulb o dati pa. Ganon din po ang mga bago, kailangan pa rin ilapping yan or ilapat gagamit po ng grinding compound, no? Gagamit po niyan para maayos at lapat, wala pong singaw. Kailangan po kasi walang singaw yan, mga bulb na yan, kasi nga po pag mayroong singaw dyan at may problema, hindi na po basta titino ang mga big bike motorcycle at hindi maayos ang kahit anong tono, nagkakaroon po ng misfire or advanced fire, kakaroon ng problema. Itong ganitong motor mga paps, hindi po kasi ito tune up, no? Mahirap po ito. Shim, pinapalitan po ng shim na maayos at dapat nasa tama, ang motor nito ay Honda CBR 250cc. Concept na po nito ang big bike motorcycle. Halos ng big bike motorcycle, ganito na po ang head niyan. Lahat ng big bike motorcycle kapag 4 inline mga paps, ganyan po yan, 4 inline, 16 valve, lalo na pag 1000cc, 650cc, halos lahat ganito na po. Pero may iba naman big bike po pa, dalawa lang valve pero malalaki. Ito po 250cc, Honda CBR 250cc, may mga litis, mga bago po nito nilabas, ay po ang nilabas ng mga bago ngayon noon. Ito po ay carb type, so nga sinauna pa ito. Maraming salamat. Panoorin nyo lang po ang aking YouTube channel. Lagi po tayo mag-upload at please follow my FB page. At kung nais nyo magpagawa ng mga big bike motorcycle, PM lang po kayo sa page or FB po, Marquez. Chat po kayo dyan, magre-reply tayo dyan. Lagi naman tayong online, sa mga gustong magpa-home service, pasensya na po, bihira na po tayo mag-home service. Dalhin nyo na lang dito po sa shop para dito natin mapukusan at nandito po kasi ang lahat nating tools, maraming salamat. I am mechanic doctor, ang doktor ng mga motor. Hindi po basta tao ang ginagawa, hindi po, motor po ang ginagawa natin. Pinangalan na lang natin mechanic doctor. Ayan po. Ayan, maraming salamat.